Chapter 3. Habang sakay ng bus ay hindi napigilan ng dalaga ang pagtulo ng luha. Hindi niya iniintindi kung may nakatingin sa kanya. Ang pag-iyak ang tanging niyang alam na paraan upang mawala ang nararamdamang bigat sa dibdib. Hindi niya tuloy napansin ang isang babaeng nakatingin sa kanya. Nagtataka ito sa pag-iyak niya ng tahimik. Pag-ibig ang dahilan ng iyong nadarama, sabi ng matandang babae katabi ni Berna. Napatitig ang dalaga sa katabi. Papaanong nalaman ng babaeng ito ang kanyang nararamdaman? Ang tulad mo ay hindi agad uuwi o luluwas ng Maynila kapag ganitong bakasyon. Masarap tumira sa lalawigan kapag ganitong tag-init, kay sarap maligo sa pansol. Paano niyo nalaman na pag-ibig ang dahilan ng ipinagkakaganito ko, Lola? Ang may karanasang tulad ko ay hindi na maipagkakanulo ano pa mang damdamin. Ang kawalan sa salapi at bigo sa pag-ibig ang tanging nagdurusa ng tulad ng sayo. Hinawakan ng babae ang kanyang palad. Tinitigan ito. Tila may binabasa sa bawat guhit. Hinayaan na lang niya ito. Ang napangasawa ng iyong kapatid ay hindi iba sa'yo. Walang anumang sambit nito. Napaawang ang bibig niya sa narinig. Paano nalaman ng babaeng ito ang naganap sa kanya? Hindi naman niya ito kilala. Paano niyong nababasa ko sa guhit ng iyong palad? Putol nito sa sasabihin niya. Kapag may nawalang pag-ibig, ay may bagong kapalit. Umingos siya sabay pahid ng luha. Ayaw ko na pong magmahal. Nasasabi mo lang yan. Ang lalaking makakadaupang palad mo ay taliwala sa iyong pinapangarap na lalaki. Hindi siya clean cut, brusko, happy-go-lucky. Higit sa lahat, may pagkapresko. Bigla niyang binawi ang kamay. Hindi ko po pinangarap ang ganyang lalaki sa buhay ko. Medyo kinikilabutang sagot niya sa matandang babae. Wala akong sinabi na hindi nagkatotoo, iha. Kapag dumating ang panahong yun, maaalala mo ko. Ang kapalaran ay dumarating sa ayaw mo't sa gusto. Sa magulong mundo mo siya makakadaong palad. Sa umpisa pa lang ng inyong engkwentro, kayo ay magkaaway na. Marami pang sinabi ang matandang babae na naibigan niya. Ang pagiging matagumpay niya bilang isang manunulat. Napakunot noo siya. Kailan pa sumagi sa isipan niya ang panulat? Mahilig siyang magsulat, pero ipagpapalit pa niya ang pagsusulat sa trabaho niya sa kasalukuyan? Wala sa hinagap ng dalaga na magkakatotoo ang sinabi ng matandang babae nang makilala niya at naging kaibigan si Cora. Ito ang nag-encourage sa kanya na ibato sa mga publication ang mga nakaimbak niyang manuscript. Sa umpisa ay naging libangan niya at nang lumaon ay naging totoong hanap buhay. Nag-resign siya bilang sekretary sa law firm. Berna! Tawag sa kanya ni Edith, ang sekretary ng publication. Bigla siyang napapitlag. Naging dahilan iyon upang maputol ang daloy ng kanyang alaala. Bakit? Nakangiti niyang tanong rito. Ibig kang makausap ni Mr. Lucas. Si Mr. Lucas ay ang manager ng publication. Sige, pupunta na lang ako sa opisina niya. Anda pang kalooban na kumatok siya sa pinto ng opisina ni Mr. Lucas. Come in, bukas yan. Sagot ng tinig sa loob. Gusto mo raw akong makausap, boss? Himig pagbibirong tanong niya sa lalaking nakatutok ang mata sa mga manuscript na nasa harapan. Manager editor kasi ito sa publication na iyon. Pagkakita sa kanya ng lalaki, ay abot tenga ang ngiti nito. Sino ba naman ang hindi mapapangiti kapag kaharap mo ang manunulat na nag-aakyat sa iyo ng hindi mabilang na salapi? Berna, iha,
Halika, tuloy. Maupo ka. Anong gusto mong inumin? Coffee? Juice? Name it. Huwag na kayong mag-abala pa, boss. Next time na lang. Katatapos ko lang magmerienda. Actually, kaya kita ipinatawag ay ibig kong ibalita sa'yo na bibigyan ka ng 10% ng publication sa nareprint ng mga Tagalog pocketbooks mo. Gumuhit ang masayang ngiti sa kanyang manipis na labi. Talaga po? Hindi makapaniwala niyang nasambit. Oo. At siya nga pala, bago na ang may-ari ng publication. Naibenta na ni Mr. Esteban ang share niya. Ibig kang makilala nung bagong may-ari. Narito kanina, kaya lang may importanteng tawag, kaya umalis ka agad. Hindi sinabi kung anong oras ang balik. Nagbili na makikipag-appointment na lang daw siya sa'yo. Nadismaya siya. Alam naman niyo ang numero ng telepono sa bahay. Kayo na lang po ang bahalang tumawag sa akin para sa appointment. Ako na lang po ang mag-a-adjust ng oras kung kailan available si Mr. Ano po pala ang pangalan nun, boss? Mr. Vic Salazar. Tinandaan na lang niya ang pangalan nito. Tsaka nagpaalam kay Mr. Lucas. Naiiling ang dalaga sa sunod-sunod na swerteng dumating sa buhay niya. Nakatungong naglakad siya palabas ng building ng publication. Hindi tuloy niya napuna ang isang lalaking makakasalubong. Huli na ang lahat. Napangga na siya nito. Nawala ang kaninay na daramang kasiyahan. Humalili ay pananakit ng balakang. Para kasi siyang bumangga sa pader. Bumagsak kasi siya. Una ang pang-upo. Mabuti na lang at nakapantalon siya ng maong. Aray ko! Malakas niyang sigaw. Nako, miss, sorry. Hingi nitong paumanhin. Sabay tayo sa kanya mula sa pagkakalugmok sa sahig. Hindi niya inintindi ang paghingi ng sorry ng lalaki. Ang namayani sa kanya ay matinding galit dito at inis. Sinugod niya ito't sinampal. Bastos ka kamo, hindi mo tinitingnan ang iyong dinaraanan. Namula ang pisngi ng lalaki. Hindi sa sampal niya, kundi sa pagkapahiya. I said, I'm sorry. Hindi ka ba marunong umintindi? May inis sa tinig ng tanong nito habang himas ang namumulang pisngi. Nakapamewang na hinarap niya ito. Hoy, mister! Kung sa halip na tinatanga-tanga mo dyan ay tinulungan mo akong damputin ang nakakalat kong gamit, baka nasiyahan pa ako. Baka sakaling tanggapin ko ang apology na hinihingi mo. Kung tulad mo lang na isang suplada, manigas ka dyan sa pagdampot. Kung hindi ka lang babae, pinatulan na kita. Inis na sabi nito sabay talikod. Tingnan mo ang lalaking to. Hoy! Abat iniwan niya ako. Galit na sabi niya. Magtatatalak pa sana siya pero napuna niyang marami nang nakatingin sa kanya. Nagmistula siyang palingkera sa inasal niya. Nahihiyang dinampot ng dalaga ang mga kumalat na gamit. Bubulong-bulong ito sa inis. Habang naglalakad ay hindi maiwasang balikan ng dalaga ang mangyayari. Doon niya na-realize ang mali niyang nagawa. Napahiya ang lalaki sa ginawa niyang pagsampal dito. Binigyan niya ng katwiran ang ginawa. Ikaw ba naman ang tumilapon at mauna ang pang-upo? Magagalit ka rin. Bulong niya sa hangin. Mabuti na lang at hindi siya ginantihan ng lalaki. Iniwan na lang siya. Ang sa dibdib niya ay humanga siya sa isang higante. Ang tigas ng muscle sa dibdib. Parang bata siyang itinayo mula sa pagkakaupo niya sa sahig kanina. Aminin man niya't sa hindi, ay nakadama siya ng pagkaakit dito nang magkasalubong ang kanilang mga mata. Mga matang tila kay lungkot. Mga labing may kanipisan na natatabunan ng hindi naahit na bigote. Yun pa ang ayaw niya sa isang lalaki, ang may bigote.
Bihira na ang tulad ni Manuel na makinis tingnan. Hindi na ba talaga matitigil ang pagkukumpara niya kay Manuel sa ibang lalaki? Hindi pa rin pala niya ito nakakalimutan. Pero kakaiba ngayon. Wala na siyang masyadong nadaramang sakit sa dibdib. Parang karaniwang kaibigan lang ito ngayon sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadama siya ng kakaibang paghanga sa isang lalaki. Kaya lang, kinalabutan siya. Ang ayos ng lalaki ay malayong-malayo sa lalaking gusto niya. Naka-rubber shoes lang ito ng Converse. Naka-t-shirt at pantalong kupas. Siguro ay messenger sa opisina ng publication. May bitbit kasi itong brown envelope at may nakasampay pang jacket na maong sa balikat. Biglang pumasok sa isipan niya ang sinabi ng matandang babae. Subalit binura niya iyon sa isipan. Imposible. Nasabi na lang niya habang patungo sa sasakyang pauwi sa kanyang tinitirhan. Hanggang sa sasakyan ay laman pa rin ng isipan niya ang lalaking nakabangga. Muntik tuloy siyang lumampas sa babaan. Pinubuksan na lang niya ang trangkahang bakal nang makarinig ng tawag. Berna! Napahinto siya sa pagbubukas ng gate. Ikaw pala, Letty. May kailangan ka? Lumapit sa kanya ang babae. Kapitbahay niya ito. Kalapit pinto. Oo, iiwan ko sana ulit si Mayet. Wala pa si Osang eh. Pumunta sa may sakit na kapatid. Bukas na siguro yun makakauwi. Ang tinutukoy nito ay ang katulong. Sige, yun lang pala. Papasok ka na ba? Maaga pa ya. Oo, big night kasi ngayon. Kailangan ay maaga akong makapasok. Tsak na maraming customer. Hinitian lang niya ito. Nasaan si Mayet? Tulog pa, pinatulog ko. Hahabol na naman yun sa akin. Ikaw nang bahala sa anak ko, Berna. Heto ang susi. Thank you. Pagkasabi nun ay tumalikod na ito. Naiiling na sinundan niya ng tingin ang babae. Floor manager ito sa isang malaking club na ang pwesto ay nasa timog. Puro mga may kaya sa buhay at turista ang kadalasang customer ng club na pinapasukan nito. Dito kinukuha ni Letty ang ikinabubuhay nila ng anak na si Mayet na 5 taong gulang. Matabil pero matalino. Nang mawala sa paningin niya si Letty ay tsaka siya pumasok at itinaas ang mga paa. Hindi pa siya natatagalang nakaupo ay may kumatok na sa pinto. Hay nako! Sino na naman kaya tong maagang istorbo? Naiinis na sabi niya sabay tayo't tinungo ang pinto. Hello, Tita Berna! Nakangiting bati ni Mayet. Nawala ang inis ng dalaga. Mayet, gising ka na pala. Paano kang nakalabas sa gate nyo? Binuksan ko po. Next time, don't do it again, okay? Why? Inosenteng tanong ng bata. Kasi baka masagasaan ka. Call me on phone, okay? Opo. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Inakay niya ang bata papasok sa loob at tinungo nila ang kusina. Naghalungkat siya sa refrigerator kung ano ang maaari niyang lutuin. Tita Berna, ang sabi ng mami sa akin, huwag ka na raw pong magluto. Kasi marami kaming ulam. Kumuha ka na lang daw po sa bahay. Anong ulam ang niluto ni mami? Yung may sawsawang bagoong. Listong sagot ng bata. Kare-kare. Lumipat nga siya sa bahay ni Letty. Naiiling siya sa magulong kaayusan nito. Pinagdadampot muna niya ang mga nagkalat na magazine at inilagay sa rack bago tinungo ang kusina ng babae.
Napangiwi siya sa dami ng hugasin sa lababo. Mamaya na lang niya ito aasikasuhin. Pakakainin muna niya si Mayet. Tinatnan niya ang bata na nanonood ng telebisyon. Sa gulang nitong 5 taon, ay marunong na ito kung paano bubuhayin ang telebisyon. Ang nakakatakot lang ay baka ito makuryente. Ininit niya ang dalang kaserola ng kare-kare. Medyo mainit pa ang kanin niyang tira kaninang tanghali. Nasa rice cooker kasi ito. Agad na sumandok siya ng kanin at naghain. Habang hinihintay na uminit ang kare-kare. Mayet, kain na tayo, iha. Tumayo naman ang bata at umupo sa harap ng dining table. Nilagyan niya ito ng pagkain sa pinggan. Masarap ang pakiramdam ng dalaga sa ginagawa. Kahit paano ay nagagamot ni Mayet at Letty ang pangungulila niya sa pamilya. Ilang taon na ba siyang hindi nakakauwi? 2 taon. Tanging sulat lang ang nag-uugnay sa kanila ng mga magulang. At paminsan-minsan ay dumadalaw sa kanya tuwing katapusan ng buwan. Tita Berna, hindi ka po magko-computer? Ha, gusto mo na bang matulog? Aakyat na tayo sa itaas. Mamaya na po, hindi pa ako inaantok Manonood po muna ako. Okay, pero tawagin mo ako kapag tapos ka ng manood ha. Ako ang magpapatay ng telebisyon, baka kasi makuryente. Opo. Matagal na siya sa harap ng computer ay ayaw gumalaw ng kanyang mga daliri. Nag-umpisa siyang gumawa, kahit na chapter 1 ay hindi siya makabuo. Ano ba tong nangyayari sa kanya? Pagtingin niya sa screen ay tila tuksong naalala niya ang mukha ng lalaking nakabangga kanina. Bakit siya balisa na hindi mawari? Inis na tumayo ang dalaga at tinungo ang bintana. Sa mga isinusulat niyang kwento, ay nakakaakit siya ng mga mamabasa na mahilig sa love story. Pero kanina ay nagduda siya kung may posibilidad na nangyayari sa realidad na ang 2 lalaki at babae na nagkakabanggaan ay magkakakilanlan sa isa't isa. Sa kwento lang pala niya yon, not in her real life. Napahagikik siya nang maalala ang pamumula ng pisngi ng lalaking sinampal. Kapag may nakakita sa kanya sa oras na yon, mapagkakamalang nasisiraan na siya ng ulo. Tumatawang mag-isa. Tila tama yata ang kaibigan niyang si Cora. Sa dami ng mga isinusulat niya, nawala na siya ng panahon para sa sarili. Napatingin siya sa salamin. Tinanggal ang salaming nakaharang sa mga mata. Siya ba ito? Nasaan na ang dating Berna Sandoval? Masayahin, masigla, at may buhay.